Good morning po, Baliwag Alliance. Magandang umaga po sa atin lahat. At mukhang kukunti lang nakapula. Talagang ngayon ay araw ng Panginoon. At man po ng pinagdiriwang po dito sa atin ay araw ng puso. Pero dito po sa ating iglesia ay araw ng Panginoon. Ang araw po ang mga puso po ay para sa mga umiibig, para sa mga nasawi, sa lahat po ng mga bagay na may kaukulan sa puso ay dapat po natin pahalagahan din ngayon. Meron nga po isang awit sa sinabi po sa isang awit sa pusong dalisay o Diyos ay likhain mo sa akin. Sana po sa umagang ito ay patuloy po tayong habang pumapasok tayo rito o sa bahay pa lang ay kinuusap na natin ng Panginoon na Panginoon, pagpunta nga namin sa church ay likhaan mo nga kami ng isang pusong dalisay upang kami patuloy makapagpuri sa iyo. Ngayon po ay inaanyahan ko po magsitayo tayo. At basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa awit 150, purihin si Yahweh sa banal niyang templo. Diyos ay awitan. Purihin ang langit, ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alfa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alfa at flauta. Lahat ay tugtugin. Sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alfa at ang Diyos ay purihin. Tugtog sa pompiang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh. Lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Manalangin po tayo. O dakilang Diyos, sa umagang ito, ay patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Paano mo kami dinako sa lugar na ito, ay patuloy ka na mataas at papurihan po namin. Maraming salamat o Diyos sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ngayong Panginoon ay dumadalangin kami at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga sala, sa aming nagawa, na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Ngunit kung patatawarin mo kami, Panginoon, ay patuloy kaming magpapasalamat at patuloy na maglilingkod sa iyo at pupurihin ka. Maraming salamat o Diyos sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Dumadalahin kami, Panginoon, sa oras na ito na kayo po ang magbibigay ng kaayusan sa aming gagawin, sa aming pagpupuri sa iyo at pagpapasalamat. Ganon din sa mga salita na aming maririnig, na aming mapag-aaralan. Nawa, Panginoon, ay may patupad namin sa aming buhay upang kami patuloy na lumakad sa iyong naaayon lamang sa iyong kalooban. O dakilang Diyos, dinadalangin din namin ang gawain ito, lalo na Panginoon, ang mensahero mo na magbibigay at magiging daluyan ng iyong salita, ng iyong banal salita ay pagkalooban mo, Panginoon, ng sapat na karunungan na sa iyo lamang nagmumula. Maraming salamat o Diyos, tunay Panginoon, na kami ay likhaan mo ng isang malinis na puso sa oras na ito upang kami makapatuloy, mapagpuri at patuloy na magtiwala sa iyo. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon po ay pangunahan po tayo ni Brother Arnel sa ating pong praise and worship.
Magandang umaga po sa ating lahat. At napaka-espesyal ng araw na to dahil tayo po ay nanditong lahat upang purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. At ang daming nakapula, siyempre, because today, special day, Valentine's Day po ngayon. At wala tayong ibang itataas kundi ang Panginoon lamang. Binabati ko po ang lahat ng nagmamahal at ang may minamahal. Happy Valentine's po sa inyong lahat. At doon sa mga wala, okay lang po kasi dahil ang Panginoong Jesus ay nasa puso na natin. Siya po ang maghahari sa atin at siya lamang po ang maitataas natin. Ngayon po, kami po dito, ang worship team ay excited na maka-worship sa Panginoon. Dahil naghanda po kami ng isang bagong awitin ngayon. Ang title po nito ay Tagumpay. Maaaring tayo ay ang daming pinagdaanan sa mga nakaraang araw. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nandito ngayon, the fact na nandyan ka sa kinatatayuan mo, tayo po ay nagtagumpay sa ating battle. Kung kaya't sa araw na to, ang ating tagumpay ay ang Panginoon lamang at habang nabubuhay, ang magiging tagumpay natin ay ang Panginoong Jesus lamang. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sa sigaw, halong di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-isa. Di tatakot, di matigilap. Pagkat ikaw, Diyos ang aking pag-asa. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Pagkatuloy sa takot, di matigilap. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, tanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah! Narito na, ang tagumpay ay narito na. 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 Yeah. Wala nang hahanapin pa.
pagkatuloy, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Pagkatuloy, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Oh, oh. Hallelujah! 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 Sa ating tagumpay. Namasdan ang kalawakan, di ko maunawan. Iyong dahilan kung bakit ako hindi mo nalalaman. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sabihin. Ang pag-ibig mo, binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin katulad ko. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok na, pagkagikutan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kaya sapatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin katulad ko. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya sa piling ko. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Huwag ko na ibang naisip pa. Masalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Huwag ko na ibang naisip pa. Masalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa. Masalamatan ka. Hallelujah! Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat.
ako, Panginoon. Salamat dahil napakasarap magpuri sa inyo, Panginoon. Kahit na nararamdaman namin ngayon may problema, Panginoon. Pero hindi po hadap to para itaas namin ang pangalan mo. Purihin ka. Dahil napakasimpleng bagay. Importante po ay yung puso namin na kung saan ay nagpapasakot kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagsubok na dumaan sa aming buhay, nagpatatag sa aming pananampalataya, nagtagumpay kami, Panginoon, hindi dahil sa aming lakas, sa aming talino, kundi dahil sa karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ikaw ang payong na aming nasisilungan sa tuwing umuulan sa aming buhay, kung kami binabagyo, Panginoon. Nandiyan ka palagi. Salamat po. Ikaw ang liling sa aming kapayapaan. Ikaw ang liling ng aming kapahingahan. Maraming salamat. Maraming salamat. Kagandahan mo bakit pag-ibig mo sa mundo. Ilan may di pababayaan sa'yo naman. Matatagpuan sa'yo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong dilim. Ay kalinga sa sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong dilim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong dilim. Sa ito ang papuri, Panginoon, sa inyo lamang.
ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo at sasamba sa dakilig. Mananatili sa'yo na masumpungan sa dakilig. Mananatili sa'yo at sasambahin ka sa dakilig. Mananatili sa'yo dilig at masumpungan ka sa dakilig. Mananatili sa'yo dilig at sasambahin ka sa dakilig. Mananatili sa'yo dilig na masumpungan ka sa dakilig. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, hindi man namin maintindihan ang wisdom na nanggagaling sa iyo. Pero patuloy po kami magpapasama sa iyong kalooban. Kaway bawat sandali sa habang buhay may pupuli magiging sa dilim ng gabi. Sa hanggang buhay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, ang tunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihingan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo ng galing, sa pagtuturo at pagtutunin mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat.
iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sulatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa kanununan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso sa Wala po kaming itataas, Panginoon. Ano man ang ginagawa niyo sa aming buhay, pagtutuwin niyo, Panginoon.
Marami pong salamat at gamitin niyo kami para sa kalwalatian lamang ng inyong pangalan. Tanggapin niyo po aming pasasalamat, aming papuri at pagsamba. At natutuwa kami na nandito ka sa kalagitnaan namin. Ikaw lamang po ang aming Diyos. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hello. Good evening po. Good morning pala. I'm sorry Kasi napuyat po ako kakagawa ng mensahe. Kaya feeling ko ay lagi akong lagi akong panggabi. Kaya nabati ko kayo ng good evening. Pero magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ngayon po ay araw ng mga puso at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil narito tayo ngayon sa tahanan ng Diyos. Wala tayo sa mga restaurant, wala tayo sa mga park. Tama po ba? Tayo ay nandito sa tahanan ng Diyos para magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon po tayo po ay nasa pangalawang linggo ng ating series na Exemplifying the Gospel. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Establishing Habits for Stronger Faith. Marahil narinig po natin yung mga kasabihan na yung ating daw pong kinabukasan ay nakasalalay sa ating buhay. Tama po ba? At ito ay may katotohanan. At kung ano daw po yung ating mga ginagawa o nakasanayan sa ating buhay, ito daw po ay nakikita sa ating buhay. Kung ano man daw po yung nakasanayan natin, yung mga habit natin, hanggang sa ngayon, nakikita ito sa ating buhay. Ngayon po, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ako po ay naniniwala na kung anuman o anuman ang nangyari sa atin before or even sa ngayon, ito po ay hindi aksidente. Amen? Ito po ay hindi aksidente. Ito po ay kalooban ng Panginoon. At kung ano man daw po yung ating ginagawa sa araw-araw, ito rin daw po yung magdedetermine kung anong klaseng buhay meron tayo. Ano bang klaseng buhay meron tayo? Anong klaseng pananampalataya or spiritual life ang kinakaharap natin sa panahon ngayon? Ito po ang sabi sa Galatians 6 verse 8. Tayo po ay humaharap ngayon sa pandemya, no? Maraming pagsubok, maraming tukso na dumarating sa atin sa panahon ngayon. Sabi po sa Galatians 6:8, ang sabi dito, ang sumusunod sa nasa ng laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Saan nga po ba tayo sumusunod sa panahon nito? Tayo po ba ay sumusunod sa nasa ng laman? O tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? In Proverbs 8 naman po, ang sabi po dyan, Proverbs 8 verses 34 and 35. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong na buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakamtan. Tayo po muna po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kami po, Panginoon, ay dumudulog din sa inyong harapan
Kami ay dumadalangin na kami inyong kausapin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, maunawaan, maintindihan ang lahat ng aming pag-aaralan. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang siyang makita sa harapang ito. Purihin kayo, Diyos. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, bakit ko po ito nasabi? Yung sa talatang ito na yung pag tayo ay sumusunod sa laman, ano ang magiging kahatulan nito? Tayo ay mapapahamak. Marami sa atin mga mananampalataya sa panahon ngayon, madaling matukso. Marami sa atin ngayon mananampalataya, maraming habit. Habit kung saan nakasanayan na natin na tayo ay madaling mahulog sa kasalanan. Aminin na po natin yan. At ako po ay hindi exempted sa ganitong katuruan. Mga kapatid, ang katotohanan po, mahirap po talagang sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Napakahirap sumunod sa Panginoon. Ngayon, paano natin makakasanayan na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Tayo po bilang isang tao, meron po tayong tinatawag na mga nakasanayan o mga habit. No? Yung habit sa, halimbawa, paggising mo sa umaga, nakasanayan mo ng uminom ng kape, di ba? O mga habit natin na kumain. Meron ba dito mga habit kumain? Kumain ng kumain? May nag-amen. O habit natin na, yung iba, habit na natin mangulangot kung saan tayo abutan. O kaya meron ba sa atin dito yung habit na nagkukutkot ng kuko? Nagkukutkot ng kuko. Ginagawang nail cutter yung ngipin. Nagtatanggal ng mga ingrown dun sa kuko. Ay, mukhang madaming guilty. Maraming nag-react. Ngayon, ito po yung mga habit na nakasanayan natin. Siguro simula ng bata pa, hanggang sa nakalakihan natin. No? Mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya, kailangan magkaroon din daw tayo ng habit. Ibig sabihin ng habit, ito yung klase ng pagkilos ng ating katawan na kung saan, pag merong isang bagay, halimbawa, dumating ang problema sa buhay natin, madali natin itong labanan. Ibig sabihin, meron tayong pangontra o meron tayong panlaban sa mga pagsubok nito. Ngayon, paano natin gagawin to bilang isang mananampalataya? Meron po akong nais-share sa inyo na 7 habit o kasanayan bilang isang mananampalataya. Nang sa ganon, yung ating buhay na nakikita ng ating mga kapatiran, kung tayo mismo ay bagsak sa ating pananampalataya, hindi ho tayo magiging example sa ating mga kasamahan. Tama po ba? Kung nakikita na nyo, ako'y nakatayo dito, alam nyo ba yung buhay ko? Sa tingin nyo ba mabibless kayo? Hindi. Hindi ako magiging isang ehemplo bilang isang mananampalataya kung ako'y tatayo dito sa inyo at kung ako'y inyong makikilala. Pero sa biyaya lang ng Diyos, kaya ako ay narito sa inyong harapan. Ito pong katuruan na to ay hindi lang ito tinuturo ko dahil napag-aralan, kundi sa akin mismo. Ito yung mga kakulangan ko bilang isang mananampalataya. Now, kailangan natin ng habit. Okay? Habit number 1. Feed your spirit. In Matthew 4, verses 4, ang sabi doon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.
Iba lang yung text doon, no? Pero yun po yung thought. Now, itong verse na to po ay nagsasabing hindi daw tayo nabubuhay lamang sa pagkain para sa ating katawan. Kailangan din natin ng pagkain para sa ating espiritu. Now, mga kapatid, tayong mananampalataya dapat malaman natin kung paano ang kaaway ay kumilos sa ating buhay. Kung paano ang kaaway ay grabing manira ng ating buhay. Kaya dapat maintindihan natin, maunawaan natin ang kahalagahan ng kung paano natin mapapalakas ang ating espiritu para labanan ang kaaway. Now, the question is, how do we feed our spirit? How do we feed our spirit? By reading God's Word. Kailan? Every day. Every day. Mga kapatid, maraming mananampalataya, isang meal lang po yung alam every week. Alam niyo kung kailan? Tuwing linggo. Tama. Ito lang yung alam nating pagkain. Ito lang yung alam nating araw na i-feed yung ating banal na espiritu. Every Sunday. Mga kapatid, kulang po ito. Hindi po ito sasapat sa isang buong linggo na punong-puno ng pagsubok. Madali ho tayong bumagsak. That's why we need to feed our spirit. Read the Word of God every day. Araw-araw. Sabi po sa John 16:33. Ang sabi po diyan, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Anong ibig sabihin? Mismo ang Panginoon sinabi niya, tayo ay daranas ng kapighatian. Bilang isang mananampalataya, hindi ho madali ang sumunod sa Panginoon. Marami hong tukso. Daranas tayo ng mga kapighatian. Now, kung sa buong isang linggo, Sunday na lang tayo pupunta. Tapos hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia. Saan kaya tayo dadamputin, mga kapatid? Sinabi ng Panginoon dito, daranas tayo ng kapighatian. Naniniwala ako na ang Panginoon ay nagbibigay ng mga pagsubok sa atin, tama? Na kung saan ay ibinibigay niya ito ayon sa ating kakayanan. Amen? Pero mga kapatid, kung sa pagsubok ng Panginoon, bumibigay na tayo, how much more dagdagan pa ng kaaway? Dagdagan ng kaaway ng tukso. Paano na kaya tayo? Kaya kulang po ang Sunday. Let's read the Bible every day. Ito yung ating sandigan, ito yung ating panlaban para tayo magtagumpay. Amen? Let's read the Bible every day. Habit number 2. Habit number 2, build your faith. Build your faith. 1 Samuel chapter 30 verse 6, ang sabi po diyan sa pangalawang praise, sabi po diyan, David encouraged and strengthened himself in the Lord. But David found strength in the Lord, his God. Now, ang ating pong pananampalataya sa Panginoon ay ating pong responsibilidad. Hindi po ito responsibilidad ng ating pastor, hindi ito responsibilidad ng ating asawa, hindi ito responsibilidad ng ating mga anak o nung kung sino pa man.
Ang tanging na makakapaggarantiya po ng ating pananampalataya sa Diyos ay mismo yung ating sarili. Now, naniniwala ko ang Diyos ay nagbibigay ng mga kaparaanan para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. May mga tools to, no? Ito yung klaseng pananampalataya na nais na ng Diyos na ma-develop sa atin. Yung pananampalatayang sinasabi sa Hebrew 11:33 hanggang 34. Ating nga pong basahin ng sabay-sabay. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila sa laban ng mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Now, ito po yung klaseng pananampalataya na nais ma-develop ng Diyos sa atin. Yung klase ng pananampalataya na kung saan ay nakakapag-bless ng buhay ng ibang tao. Okay? Ibig sabihin, yung pananampalataya na yung klase bang pananampalataya na may conviction. Hindi yung basta lang na ikaw ay naniwala sa Panginoon. Dapat with conviction. Okay? Ang ibig sabihin nito ng klaseng pananampalataya, ang nais ng Diyos sa atin na kaya natin mapagtagumpayan ang iba't ibang klaseng sitwasyon at pagsubok na dumating sa ating buhay. Ito yung pananampalataya na nais ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong, how do we build our faith? How do we build that kind of faith? By hearing the Word of God again and again. Kung kanina by reading the Word of God every day, ngayon para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Diyos, dapat daw natin pakinggan ang salita ng Diyos ng paulit-ulit. In Romans 10, verse 17, sa Tagalog po, sabi po diyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya ang ating pakikinig ng paulit-ulit sa salita ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Now, marami sa ating nagsasabi, siguro dito ay, kapatid, yung sinasabi ni Brother Matt, naku, narinig ko na yan. Paulit-ulit ko nang narinig yung mensahe na yan. Now, mga kapatid, kung ganito yung klaseng attitude natin pagdating sa pagpapatibay ng ating pananampalataya, tayo ay babagsak. Kaya marami sa atin madaling matisod, madaling bumigay. Bakit? Madali tayo magsawang makinig sa salita ng Diyos. Alam ko, naituro na to. Tama? Marami sa atin dito, narinig na ito yung ganitong katuruan. Pero sinasabi ba ng puso natin, ng isip natin, tama kapatid, dapat talaga nating ulit-ulitin, pakinggan ang salita ng Diyos. O sinasabi natin, naku, narinig ko na yan. Meron pa nga mas magandang turo dyan eh. Narinig ko na yan. Ito ba yung klaseng attitude na meron tayo? How can we be a good example sa ating mga kapatiran kung ganito tayo klase? Now, katulad po yan ng isang muscle. Tayo mga lalaki, siyempre gusto natin magkaroon tayo ng muscle. Yung bang meron tayong ma-flex. Di ba? Yung kayang-kaya natin mag-flex. Ngayon, gusto natin magkaroon ng muscle. Magbubuhat tayo ng barbell. Pagbuhat natin, isang beses lang. Sa tingin niyo ba lalaki yung muscle natin, mga kalalakihan? Hindi. Pagbuhat mo ganyan, pupunta ka sa harapan ng salamin, tapos magpe-flex ka? Uy, nakita yung tiyan ko. Mga kapatid, hindi mo makukuha ang isang bagay sa isang beses lang. Kailangan paulit-ulit. Kung yung muscle natin, dapat natin paulit-ulit na
magbuhat ng barbell para lumaki yung muscle. Ganun din daw po sa pakikinig ng salita. Dapat paulit-ulit natin pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Nang sa ganun, maging matibay tayo sa ating sa ating pananampalataya. Habit number 3. Habit number 3, speak the word. Speak the word of God. Sabi po sa Proverbs 18:21, death and life are in the tongue, are in the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue. Marahil narinig na natin tong katagang ito. Ang sabi po diyan, you are what you eat. Makikilala daw natin ang isang tao, makikita natin sa kanyang kinakain. Tingnan nyo nga katabi nyo, nako, kung ano yung kinakain. Grabe naman to, nagpapawis. Masyadong ma-oily. Siguro lechon ang kinakain nito. Ang itim naman na itong katabi ko, pusit siguro lagi kinakain. Now in the Bible po, ang sabi po with the essence, sabi po dyan, you are what you speak. Ibig sabihin, kung ano yung ating pananalita, kung ano yung nakikilala tayo dahil sa ating pananalita. Minsan po ako ay sumama sa aking kaibigan sa isang pabrika na meron silang liga doon ng basketball. May paliga ng basketball sa pabrika. Ngayon, yung mga trabahador doon, mga galing probinsya. Mga galing taga Cebu. Yung iba galing sa mga taga saan ba galing mga Ilonggo? Iloilo. Okay, ganyan. Kasi pabrika so nagre-recruit ng mga trabahador from the province. Ngayon may paliga sila. Habang ako'y nanonood, sabi ko sa sarili ko, ang dali palang ma-recognize kung nasaan yung team, kung nasaan yung mga fans ng mga Bisaya, doon sa mga fans ng mga Ilonggo. Sabi doon ma-distinguish mo kung Bisaya Kasi nag-cheer sila. I-shoot mo dong. I-shoot mo dong. Ang bula. Oh, i-shoot mo dong. I-shoot mo dong. Ang bula. O dito naman sa kabila. Mga Ilonggo. Ang sigaw nila. I-shoot mo to. I-shoot mo to. Ang bula. Madali mo. Ang dali mong ma-recognize kung sino, kung anong lahi. Oo, yung mga Ilonggo. Sasabihin pa sa'yo, to? Pag nagsalita ako Tagalog, hindi man ako halata Ilonggo, no? Pero pasintabi po sa ating mga kaibigan, mga Ilonggo, meron po tayo dito mga Ilonggo at mga taga Cebu. Masaya po talaga silang kasama. No? Mga Ilonggo, malalambing po yan. Pagka nagalit, talagang hindi mo mararamdaman na siya ay nagagalit. Kaya hindi ka rin susunod sa kanya. Kasi napakalambing magsalita. Pero sa mga Cebuano naman, medyo di ba? Yung medyo matataas ang boses. Parang palasigaw ba ang mga Bisaya? Hindi naman, Palasigaw ba? Hindi naman. Pero marami po ako mga kaibigan na taga Cebu tsaka mga Ilonggo. Masaya silang kasama, no? So, ito naman po ay isang karanasan ko lang na marinig yung kanilang mga punto. Dito nga sa Bulacan, ang taas ng punto Di ba? Puro eka. Eka, ano ito? Eka. Di ba? Madali nating malaman kung taga saan. Iba, ano yung mga lingwahe? Yung mga punto. Nako, kung marinig nyo sa amin, yung punto sa amin, hindi nyo maintindihan. Ako nga mismo, sa Batanes, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Kasi parang pinaghalong Chinese o German. Halo. Oo. Kaya, so yun. Pero, ito po yung sinasabi ng Bible na you are what you speak. Okay? Mga kapatid, kamusta po ang ating pananalita? Kamusta yung mga lumalabas sa ating mga bibig? Tayo po ba ay nakakapagbigay encouragement
O yung ating mga sinasabi ay nakapagbigay pag-asa ba sa ibang taong nakakarinig sa atin? Lagi natin sinasabi na pagdating dito sa church, ang gaganda ng ating mga sinasabi. Pagdating sa bahay, di ba? Mas kang bata ka, pandemic ngayon. Nasa labas ka? Ang bihira. Pag nasa loob tayo ng church, di ba? Ang gaganda ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Pagdating sa bahay, kamusta? Kamusta mga kapatid? Minsan, nagiging insensitive din tayo pagdating sa pananalita. Tama? Bang hindi natin bigyan pansin kung ano ba yung sino yung kausap natin, di ba? Basta tayo makapagsalita. Yung iba talagang napaka-taklesa. Tayo po ba ay nakakapagbigay puri sa Panginoon o sa ibang tao? Nabibless ba natin ang ating mga kapatiran sa ating mga sinasabi? Nabibless ba natin ang ating mga mahal sa buhay sa lahat ng lumalabas sa ating bibig? In Mark 11, verses 23, ang sabi po diyan, tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Ibig sabihin, yung ating pananalita, yung lumalabas sa ating bibig, ay meron pong power sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, ganito ka-powerful yung ating salita na merong pananampalataya. Meron pong isang, alam ko na bigay na dito yung isang example about sa isang experiment, sa Japanese experiment, do sa bigas, no? Yung tatlong klaseng experiment, no? Yung siguro yung iba hindi pa alam to, no? Pero gusto kong i-share sa inyo. Yung experiment nito, ito ay nagpapakita kung gaano nakaka-apekto yung ating salita sa isang bagay. Kung sa tao merong epekto, meron din po ito sa bagay. Meron pong eksperimento, tatlong bote na nilagyan ng bigas. Okay? Yung isa ay sinasabihan ng magagandang salita. Okay? Yung isa, sinasabihan ng masasamang salita. At yung isang bote na may bigas, totally hindi pinapansin. Now, ito yung mga naging resulta nung experiment na yon. Yung bigas na sinasabihan ng magagandang salita, maganda ang naging resulta. Nag-ferment. Okay? Nag-ferment. Yung bigas na sinasabihan ng masasamang salita, nabulok. At yung bigas na totally hindi pinapansin, ay hindi naging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, yung ating salita na lumalabas sa ating mga bibig, ito po ay mahalaga. Dito nakikita kung anong klaseng mananampalataya tayo sa loob at sa labas ng iglesia. Kamusta po yung ating mga pananalita? Kamusta po yung lumalabas sa ating mga bibig? Let us make sure na lumalabas sa ating mga bibig ay nakakapagbigay encouragement sa ibang tao. Now, how do we speak the word? By putting God's word in our hearts. Ang salita ng Diyos, ilagay natin sa ating puso. Di ba? Sabi ng misis ko, ang dami daw nito. May makapal eh. Pero malalaki lang po sulat ko. Ayun. Now, ang tanong, paano na daw natin mariretain
sa ating mga puso yung salita ng Diyos, kailangan daw natin ma-master yung unang habit tsaka yung pangalawang habit. Okay? Now, by putting the God's Word in our hearts, ito yung makakapagpalakas sa atin sa lahat ng sitwasyon na dumating sa buhay natin, sa mga pagsubok. Dumating man daw yung kung dumating man daw yung pagsubok sa buhay natin, ang salita ng Diyos, siya yung magsasalba sa atin. Siya yung mag-iingat sa atin. Huwag tayong magpapasindak sa kaaway, mga kapatid. Nasa atin daw ang huling salita. Sabi nga po dun sa Matthew 4, chapter 1 to 11, no? Ito yung isa sa magandang halimbawa na kung saan kailangan natin isapuso yung salita ng Diyos. Okay? Kailangan meron tayong panlaban. Kailangan lagi natin binibigkas ang salita ng Diyos. Okay? Yung sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, ito yung Jesus tested in the wilderness. Alam na natin yung istorya nito. Medyo mahaba ito. Pero dito tinukso ang ating Panginoon sa wilderness. Pero ang Panginoon ay nagtagumpay. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Nasa Diyos ang huling salita. Di ba? Para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay. Habit number 4. Control our thoughts life. Control our thought life. Okay? In Joshua 1:8, ang sabi po ito sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then, you will be prosperous and successful. Now, ang talatang ito po ay nagsasabing, ang bunga ng ating pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kautusan ng Diyos ay ang pagkakaroon natin ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Okay? Control our thoughts life. Ibig sabihin, itinatama nito ang ating kaisipan, ang ating pananaw sa buhay. Kamusta po yung ating pananaw sa buhay sa panahon ngayon? Madali po ba tayong maglugmok? Diba? Konting problema lang. Iba na yung nasa isip natin. Yung ating pananaw sa pagtingin doon sa nangyayari sa atin, hindi nagiging maganda. Mga kapatid, kamusta po ang ating pananaw sa buhay? Ito po ba ay nakakatulong sa ating paglago bilang isang mananampalataya? Malaki ho ang epekto yung ating kaisipan pagdating sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Now, halimbawa, yung mainit yung ulo mo, di ba? O kaya marami kang pinagdadaan ng problema. Paano natin to i-deal? Yun ang tanong eh. Di ba? Kung paano natin i-deal yung mga problemang dumadating sa ating buhay. Kung ang ating kaisipan ay hindi tama at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, madali tayong bibigay, mga kapatid. Dapat daw, kailangan natin itama yung ating kaisipan. Di ba? Paano natin ito itatama? How do we control our thought? Yung ating pananaw sa buhay. By meditating the Word of God. Hindi lang basta natin ito dapat basahin. Dapat daw, yung meditate, pagbulay-bulayan. No? Isa puso natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan dumarating sa buhay natin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos,
Pag meron lang tayong pag meron lang tayong time. Tama? Dapat daw yung ating isip ay hindi yung tayo ang nag-a-adjust, ay hindi yung Bible ang nag-a-adjust sa atin, sa buhay natin, kundi dapat tayo ang nag-a-adjust sa Bible. Ibig sabihin, we have to read the Bible. Bigyan natin to ng ng panahon. Iba yung tinatawag na pag may time, doon sa pagbibigay ng time. Naalala ko yung aking kapatid na tumawag siya nung nasa ospital yung aking tatay. Tumawag siya. Sabi niya, Chong, kailan ka ba nasa ospital si Papa eh? Pwede ka bang magbantay muna? Ang sagot ko sa kanya, busy ako ngayon eh. Pero sige, pag may time ako, pupunta ako dyan. And then tinamaan ako dun sa sinabi niya. Sabi niya sa akin, Lek, hindi yung time mo ang gusto ni Papa. Madaling magbigay ng I mean, ang sabi niya, magbigay ka ng oras. Give time para dalawin si Papa. Kaya doon ko na-realize, magkaiba yung spare time mo doon sa time na binigay mo sa isang tao. Napaka-importante. Ganun din daw sa salita ng Diyos. We have to give time. Hindi lang yung spare time natin. Kung kailan tayo magandang mood, saka lang tayo magbabasa ng Bible. How can we meditate yung salita ng Diyos doon sa maiksing time? Kasi yung spare time lang eh, di ba? Pero kung nagbigay ka ng oras, you can meditate the Word of God. At ito yung sikreto para sa paglago natin bilang isang mananampalataya. We have to meditate the Word of God day and night. Number 5, anchor your heart through praise. In Psalm 34 verse 1, sabi diyan, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Kanta to di ba? I will bless the Lord at all times. Can we sing this? I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. How do we bless the Lord? Ang ibig pong sabihin ng ating pong puso ay dapat ituon sa pagpupuri sa Diyos. Okay? Kamusta po yung ating puso sa pagpupuri sa Panginoon? Ang pagpupuri po sa Diyos, sabi po diyan ay isang lingwahe daw. Okay? Isang lingwahe ng pananampalataya. Kamusta yung ating mga language? Kamusta yung ating pagiging fluent sa pagpupuri sa Panginoon? Fluent ba tayo sa pagpupuri sa Panginoon? Even sa mga struggles, even sa mga pagsapit ng mga problema dumarating sa atin, can we still praise the Lord? Mga kapatid, we are called to bless the Lord at all times. Ito yung ating dapat ilagay sa ating buhay Kristiyano. We are called to bless the Lord at all times. Dapat maging fluent tayo. Hindi tayo fluent sa pagmumura. Hindi tayo fluent sa pagchichispisan. Dapat we are fluent sa pagpupuri sa Panginoon. Habit number 6. Pray in the Spirit. Jude 20, and sabi po dyan, build yourself up on your most holy faith, praying in the Spirit. Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang ating buhay pananalangin?
Kagaya po ng isang cellphone yan, no? Or isang gadget, kapag ito ay nalolobat, ginagawa lang natin, china-charge. Di ba? Ganun din daw po tayo bilang isang mananampalataya. We have to charge our spiritual battery sa pamamagitan ng pananalangin. Now, if we pray, we have to pray in the Spirit. Minsan pag tayo nananalangin, nane-neglect natin, nakakalimutan natin yung banal na Espiritu. Ano ba ang importansya ng banal na Espiritu pag tayo nananalangin? Di ba? Ito yung importansya. Ang banal na Espiritu, siya yung tumutulong sa atin kung ano yung dapat nating panalangin. Tinutulungan niya tayo sa ating pananalangin. Kung ano yung dapat nating ipanalangin. And God, sabi diyan, pag tayo ay nanalangin ng banal na Espiritu, we should ask for wisdom. Okay? Pag tayo ay nanalangin, Lord, salamat po sa pagkain in Jesus' name. Amen. Amen. Minsan may hawak ka pang Shanghai. Hoy, pray na. Pray na ba? May hawak ka pang Shanghai. No. Hindi ka pa nakakapag-pray. Nakadampot ka na ng Shanghai. Ganito ba tayo mananampalataya? Kailangan i-practice natin. We should pray in the Spirit. Okay? Hindi lang tayo basta mananalangin lang. Kung maririnig tayo ng mga kasama natin, ang bihira, tagal naman ng Kristiyano, hindi ka pa rin marunong manalangin. Bakit? Kasi we never practice praying the Spirit. Habit number 7. And this is the last. Get rid of baggages. Get rid of baggages. Hebrew 12, verse 1. Sabi diyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Okay, streamlining. Ang streamlining po, ito po ay isang importanteng konsepto pagdating po sa paggawa ng pagdating po sa ibig sabihin, pagdating sa paggawa ng mga sasakyan sa halimbawa sa mga aerodynamics, di ba? Yung mga gumagawa ng mga sasakyang panghimpapawid o kaya mga sasakyan mga pang race car. Okay, streamlining. Ibig sabihin, ito ay pagbabawas ng mga anumang bagay na mabigat dun sa sasakyan para magkaroon ng magandang performance yung isang sasakyan. Streamlining. Okay? Ganon din po sa isang tao. Meron din streamlining, lalo-lalo na sa mga athlete. Biruin nyo kung ikaw ay runner, di ba? At punong-puno ka ng bilbil. Ano kaya itsura mo habang tumatakbo ka? Di ba? Ako naramdaman ko yan eh. Naramdaman ko yan habang tumatakbo ako. Yung mga bilbil ko nagba-bounce, no? Now, kailangang tanggalin. We have to get rid. No? Bilang isang mananampalataya, dapat daw ganun tayo. How can we go through sa ating buhay Kristiyano kung napakarami nating baggages? Ano-ano ba 'to yung mga baggages na 'to na sinasabi? Baka meron pa tayong dinadala sa ating puso ng mga kasalanan. Mga worries natin, mga anxiety natin. Yung ating mga pag-aalala sa buhay. Di ba? Valentine's ngayon. Wala pa akong boyfriend. Wala akong kadate ngayon. Yung ba, pati ba naman yun, naaalalahanin mo?
Kaya hindi ka ba makakapagsimba? Kaya hindi ka ba makakapag-worship sa Panginoon? Kasi may mga baggages tayong dinadala. Mga kapatid, let's get rid all our baggages. At naniniwala ko, pag ito ay nawala sa ating mga katauhan, di ba? Madali tayong sumulong. Madali tayong magtatagumpay. Madali natin pagtatagumpayan ang kaaway. Amen? Amen. Ngayon sa gabi na naman. Ngayon sa umaga ito, nais ko pong kayo i-challenge, no? Sa ating pagtatapos. Kamusta po yung ating buhay bilang isang mananampalataya? Tayo ba ay nagiging example sa ating mga kapatiran, sa ating pamilya? Kung mismo tayo bilang isang mananampalataya, ang nakikita sa atin, tayo ay madaling malugmok, madali tayong matisod, madali tayong bumagsak sa kasalanan. Paano tayo magiging blessing sa iba? How can we be a good example? Sana sa mga habit na ito ay makatulong sa atin para tayo lumago. Para pag nakita na tayo ng ibang mananampalataya na nasisiraan din ng loob, tayo yung magpapalakas sa kanila. Para masasabi nila, grabe naman tong si brother. Ang dami ng pinagdaanan. Pero nakaka-bless. Kasi nandito pa rin sa church. Nagpapagamit pa rin sa church. Dapat ito po yung makita sa buhay natin bilang isang mananampalataya. That's why itong mga habit na to, dapat itong makatulong sa atin. Sana makatulong ito sa atin. Sa pang-araw-araw nating routine sa buhay. No? Let's do this habit. Okay? That's why I challenge you sa ngayon. No? When you put these 7 habits into practice on a daily basis, naniniwala po ako na walang puwang ang kaaway para tayo ay pabagsakin. Amen? Let us pray. Dakilan namin Diyos, kami po ay muling nagpupuri at sumasamba sa inyo. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po Panginoon dahil meron kayong mga tools para kami ay mapagpatibay. Nakikita niyo Panginoon aming buhay ngayon. Nakikita niyo Panginoon kung ano kami ngayon. Kung meron kami Panginoon na nakasanayan na bagay na hindi ito naging kalugod-lugod sa inyo. Dalayan namin, O Diyos, na ito ay inyong palitan ng mga kasanayang makakapagpatibay sa aming pananampalataya sa inyo. Tunay mga noon na kailangan namin kayo, ang inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. Kung sa aming sarili lamang, Panginoon, hindi namin ito kaya. Pero sa pamamagitan ng mga kasanayang ito na makapagpatibay sa aming pananampalataya, tunay o Diyos, we can resist the devil sa pamamagitan ng inyong salita. Yung aming tibay sa aming buhay pananampalataya. Kaya Panginoon, ang aming buhay ay aming inaalay sa inyo. Hindi kami malakas, hindi kami perpekto, wala kaming kwenta kung wala kayo, Panginoon. Kaya help us, O Lord, na i-practice yung mga bagay na nakakapagpatibay sa aming pananampalataya. Nang sa ganon, sa araw-araw, Panginoon, na pagsubok na dumating sa aming buhay, ay meron kaming pananggalang, meron kaming sandata para kami ay hindi bumagsak. Salamat o Diyos dahil sinasamahan niyo kami araw-araw. Salamat Panginoon.
Patuloy kaming dumadalangin, patuloy kaming umaasa sa inyong pagtulong sa amin sa katagumpayan, Panginoon, na nais nyo sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Salamat po, Brother Malik, sa mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po ay pinagkalooban tayo ng ating Panginoon, ng mga salita niya, kung paano tayo ay mamuhay ng nararapat sa kanyang kalooban. Ngayon po ay ibigay naman natin sa ating Panginoon kung ano yung nararapat sa kanya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tithes and offering ng ating pong ikapo at ang ating mga kaloob. Sabi po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Kung hihimayin po natin ang sinasabi dito sa 2 Corinthians 9:7 ay napakaganda po. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay kusang loob. Kung paano pa tayo maiibig ng Panginoon dito sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya, ay siya na magbabalik sa atin ng pagpapala. Inaanyahan ko na po kayong magkaloob ng ating tithes and offering. Sinasabi sa salita ng Diyos, sisig at pumahaman, siya ninyong mararamdaman sa pagkabigay. May pangarap, bigay, may pagmamahal, bigay. Nasa puso ko ang galing sa anibig. Bigay, may paglalakad, bigay, may pagmamahal, bigay. Nasa puso ko ang iyong galing sa anibig. Ano ang iyong galing sa anibig?